Magandang araw mga kaibigan. Okay, bigyan ko kayo ng update yung ginawang pagbibigay ng ayuda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao del Norte. Then, pagkatapos ng ayuda, nagkaroon ng multi-million concert sa gabi. Nako, sinabugan ng matinding karma ang concert na ito. May masamang nangyari. Okay, ano yung masamang mangyari? Shout out muna ako. Aking mga kaibigan, Gary and Mel Conine and their children, mga po. Arnold and Cora Makaspak at yung mga anak nila. Si Tags and Charlie Samonte. And then their whole family. And si Kenneth and Mary Jane Conine. Kayong dalawang anak nila. Salamat sa inyong panonood sa aking mga vlogs. Okay, dito. May napanood akong vlog ng isang DDS vlogger na napag-alaman ko na yung concert sa gabi pagkatapos ng pagbibigay ng ayuda, binuhusan ng matinding ulan. Grabe, laking gastos itong concert na ito dahil may fireworks pa. Okay, ipakinggan lang natin. Ipakita ko itong vlog ng isang DDS vlogger. Ang trademark ng ating presidente, ang ganitong mga klaseng mga pasiklab. Asayin pa po yan mga kababayan. Yun, fireworks. Sila imbita ng iba't ibang mga sikat na artista kasama na itong si Daniel Padilla. Wow! Bigatin mga kababayan. O bigatin sa talent fee ha. O ang inimbita nilang mga artista. Daniel Padilla. O at nung kumanta si Daniel Padilla, bumuhos ang malakas na ulan. At si Daniel Padilla mga kababayan, basang-basa, basang sisiw. Sobrang lakas po talaga ng ulan mga kababayan ang nangyari. Parang binuhusan sila ng ulan na ang isang buwan. Basang-basa po ang mga artista sa bagong Pilipinas, bagong mukha mga kababayan, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kanta dahil binayaran sila ng milyones. Ito si Daniel Padilla, ilang milyon siguro mga kababayan ang binayad dito, di ba? Hindi na matatanggap ng 1 milyon yan si Daniel Padilla, sikat na sikat yan And the fact mga kababayan na whole entourage po, hindi lang po si Daniel Padilla, sobrang dami pa nila mga kababayan. At saka, Siyempre, gastos lahat yan ng gobyerno, pati mga pamasahe sa eroplano, pati mga muchacha nila mga kababayan, ng artista, pati pagkain, hotel, accommodation, at iba pa, transportation. Gamit po yan mga kababayan ang pondo ng bagong Pilipinas, bagong mukha. Basang-basa sa ulan si Daniel Padilla. Pero tuloy-tuloy lang po ang kanilang party mga kababayan. Ayuda sa umaga, konsyerto sa gabi at inulan pa. Sa lakas ng ulan mga kababayan. Ewan lang natin kung sapat pa ba yung natanggap nilang ayuda sa umaga para pang paggamot sa kanilang sakit. Okay, so ganyan po ang ating gobyerno ngayon. Wala namang masama sa magbigay ng ayuda. Maganda nga yan dahil natutulungan yung mga nangangailangan. Kaya lang, ito maraming naghihinanakit. Yung vlog nga ni Maharlika, itong pinaka-latest, nako may buntis daw. Umiiyak na pornada dahil wala. Yung ayuda, either nakulangan o walang natanggap. So, hindi po lahat ng nandun. Piling-pili yung mga nabigyan. So, makita nyo yung style kasi parang gusto nilang tapatan yung ginawang maisog rally ni President Duterte. When was that? 2 months ago? So, kung saan malakas ang mga Duterte, yun ang pinupuntahan ngayon. Kasi kapansin-pansin,
ang rating ng Pangulong Marcos napakababa sa Mindanao. Halos single digit lang yung satisfaction or trust rating niya. Kaya yun, binubuhusan nila ng milyon-milyon na pondo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Okay, itong concert na ito, maraming fireworks. So, magkano ang gasto sa fireworks? Tapos yung bayad pa ng mga artista. So, kung ako lang, yung mga ipa-concert na ganyan, bayad sa fireworks, bayad sa mga artista, airplane tickets, ano pa, hotel accommodation, pagkain. Kasi 3 days na ano yan eh, na activity. Di ibigay na lang na ayuda lahat. Bakit mo pagastusin sa ganyan? But tingin ko dyan, kung walang pa-concert, walang tao na magpunta eh. So, inulan. Ano bang ibig sabihin ng inulan? Yung ulan, it's either a blessing or karma. Ang ulan po, nagsisimbolo ng water is life. So bago lang nagkaroon ng El Nino. So, maraming naghirap. Tapos ngayon, pagkatapos ng ilang buwan na walang ulan, La Nina naman. Sobra naman ng ulan. So, ano bang nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Instead na blessings, parang lumalabas, mayroong curse. So, kawawa ang taong bayan. So, balik tayo sa ayuda. Sabi, yung speech ni Speaker Romualdez, sabi niya, sabay-sabay tayong aangat muli, babangon muli, gagawin namin ang lahat para aasenso ang Pilipino. Ang tanong, magkano yung binigay na ayuda? Iba-ibang category kasi yun. May burial assistance, may medical assistance, may educational assistance, may card. Ano yung card? Cash assistance and rice distribution. Yun, yung maraming nabibigyan, kailan kakunti. Ang rice is 15 kilos. Tapos yung cash, hindi, 2,000 ata. Ang the whole amount, i-menos yung bayad ng 15 kilos na bigas. So, halos 1,000 na lang ang cash. Ano ang magagawa ng 15 kilos at 1,000 cash? Wala pang isang linggo, ubos na yun. Makakaahon na ba yun sa kahirapan? So, yun po, yung napaka mababaw na pagbigay ng tulong, ano lang yun, palimos lang yun. Dapat ang pagtuunan ng pansin, yung pangmatagalan na tulong na hanggang darating ang punto na kahit hindi mo nabigyan ng ayuda, mabubuhay na. Yung kasabihan nga, don't just give them fish, but teach them how to fish. So itong ayuda, ano ito? Parang lumalabas. Trinatrato nilang pulubi ang ating mga kababayan. Okay, isingit ko lang yung nakaka-follow sa aking mga vlogs. Meron tayong last year, sinimulan nating tinulungan ang mga Talaandig tribe sa Talakag Bukidnon. Dati wala silang bahay, nakatira lang sa tent. So itong income sa ating YouTube channel, binuhos natin doon. Salamat sa inyong panonood. Nakakatulong tayo. Tuloy-tuloy ang pagtulong. So ngayon may bahay na sila. Ngayon may mga tanim na. Ngayon umulan na, namumunga na ulit yung sayote. May babuyan na sila, may kalabaw na sila. So
yun po ang dapat na pagtulong na hindi lang yung one time lang, kundi ah, naturuan natin sila how to fish. Bago nagka-El Nino, nako, everyday nagtitinda sila ng sayuti sa kanilang tindahan along the highway. So, yung dati, gutom na gutom sila, ngayon, everyday, mayroon silang income, nakakabili na ng bigas at ibang pangangailangan. Na-stop lang yung panininda ng sayuti nang dahil sa El Nino. Ngayon, nung panahon pala ng El Nino, every week nagbibigay tayo ng bigas kasi nga apektado ang lahat na magsasaka dahil sa El Nino. So again, salamat po sa inyong panunood dahil nasusustentuhan natin ang bigas itong mga talaandig na tribo habang may El Nino. Ngayon, mag-stop na tayo sa pamimigay ng bigas, abuno naman kasi kailangang abunuhan natin yung mga pananim. Ngayon, namumunga na, nagbalik na yung everyday, nakakabenta na sila sa kanilang sayote at yun na, hindi na kailangan ng ayuda kasi nakatayo na sila sa kanilang sariling pa dahil may sayote, may saging, may gulay, may hayop, babuyan. Lahat ng pamilya doon, yung 22 families, may baboy at nakakabentan sila ng baboy. So after na mabentang baboy, bibili na naman ng piglet. Tuloy-tuloy na kasi yung baboy, yun ang kumakain sa mga reject na sayote, yung mga maliliit na sayote, hindi pwedeng ibenta. O yun, kinakain ng baboy. So walang nasasayang. Ganon dapat ang pagtulong, hindi yung one-time ayuda lang, din mamaya pabayaan mo na. Yun po, kulang sa sinseridad. Makita mo na may ulterior motive at I'm sorry to say this, ito lahat paghahanda sa election 2025 and 2028. But bahala na ang taong bayan na mamili kung sino ang nararapat na mangulo sa ating bansa.